Hello guys, may nagtanong sa akin kung paano daw ang operation ng wiring, paano napapatakbo ang aircon by electrical. So gumawa ako ng diagram, ituturo ko sa inyo kung paano ito binabasa at malaman nyo ang operation nito. Hindi na siguro importanteng mukha ko, no? Kasi ito naman ang issue, ito yung pag-uusapan natin. Dito tayo po focus. Ito, window type, aircon unit. Tignan nyo ang parts, meron siyang control switch, motor yan ha. Ito yung sa condenser, ang flow ng hangin niya pag ganon. Ito naman, circulation sa loob ng room. To may in and out yan. Kung napapansin yung aircon nyo, di ba? Meron doon pahigop at meron doon palabas. Yun ang direction ng airflow niyan. Ito naman, isang direction lang yan. Doon sa umiinit na lugar, doon sa likod niyang aircon nyo, yung tinatapon niya yung init, ito yung nagtutulak ng hangin na yon. So, ibig sabihin, naka-shafting yan, diretsong ikot yan. Kung anong nilagay mo setting, kung low, medium, high yan, yun din ang speed nito, yun din ang speed niyan. Ito naman ang capacitor, single capacitor to, running capacitor ang tawag sa kanya. Itong capacitor na to ay para dito sa compressor. Pansinin nyo, itong compressor, meron siyang symbol ng CSR. Ito, iba-iba naman niya. Basta pa-triangle ang mahalaga. Pwedeng itong CSR nandito. Itong nagawa kong drawing, pasensya na. Pero kung titingin kayo ng libro, ganito rin ang mga makikita nyo. Ito naman ang OLP. OLP means Overload Protection. Tapos ito yung thermostat. Ang mahalaga dito, bago nyo natin to pag-usapan, alamin nyo kung ano muna ang purpose ng bawat pyesa. Ito naman ang switch control. Ibig sabihin, dito manggagaling yung kuryente, yung source ng line 1. Kaya kung makikita nyo, may L na nakasulat doon, ibig sabihin, linya ng kuryente. Sabihin na natin yan ay kawad na nagmula dito. Yan ang line 1. Line 1, line 2. Ito yan ang line 1 and line 2. So, ibig sabihin, pag may pumapasok na kuryente rito, tapos ito ang setting selector mo, 1, 2, 3. Itong 1, 2, 3 na to, ito yung low, medium, high. Pansinin yung kawad, yan, yung diretso. Low, medium, high. Yung 4, pumasok naman ng thermostat. Ano ang purpose ng thermostat? Ang thermostat, siya yung nagko-control ng temperature. Kaya thermostat, yung thermostat, temperature yan, ang kinokontrol niya. Siya yung nakikita nyo dun sa malamig na parte ng aircon, may parang aluminum na nakadikit dun sa lumalamig pag nahipo nyo, di ba? Ngayon, naka-attach yung buntot niya, yung sensor yun yung sensor. Nakasense sa airflow at saka dun sa lumalamig na parte na yon. Siya ang nakakaalam at magko-command kung dapat nang mag-automatic ang compressor mo. Kung papansin niyo, ayan siya. Nakakontrol siya dito sa compressor. Dadaan mo na siya ng running capacitor. Ito namang overload protector, kung halimbawa ito, naka-attach sa body Pag ito, protection to, overload protector. Naka-attach yan sa body. Ngayon, ang sinesense naman itong overload protector ay yung umiinit na parte ng katawan nito. Nangyayari yun kapag nag-high ampere ang compressor. Bakit nag-high ampere? Maaring yung bearing niya ay nag-i-stack up na. Maaring yung windings niya mahina na ang insulation. Maaring na overcharge. Maraming dahilan ang pagtaas ng amperahe nito. Ngayon, pag tumataas ang amperahe, let's say na 30 ampere, magbe-breakdown na hanggang ang limit ng compressor mo ay 30 ampere, magbe-breakdown ka na, mga 28 pa lang, di pa tumutungtong ng 30, magbe-breakdown na, i-open na siya ng overload protector kasi ginagamitan niya ng clamp ammeter device yun. Parang ganito, ilalagay dito. Parang ganito siya. So, ganito kung makikita niyo yun. Tapos,
Yan, may reading yan. Parang ganyan din. Kinukuha ni clamp ammeter kung ilang ampere ang pumapasok dito sa compressor. Ngayon, pag nabasa ni clamp ammeter na tumataas to, malalaman mo kung anong dapat mong gawin. Kung dapat ka magpalit ng bearing, mostly mechanical ang dahilan. Mechanical, bearing yon. Mechanical ang dahilan ng pagha-high ampere. Yan. Kaya yon, halimbawa, sinabi ko 15 ampere, mga 14 to 12, 13, shutdown na yan. Iko-close na ni ano, pag lumampas pa dun sa, pag yun lumampas pa at hindi pa to nag-open, masusunog to. Halimbawa let's say na 15 ampere, hindi niya pa rin, nasensya na mainit, hindi pa rin siya tumitigil, masusunog na si windings. Yun ang pinaka-worst nun. Ngayon, mag-umpisa na tayo kung paano basahin ang diagram. Ito, si line 1 pumasok dun sa line. Ibig sabihin, magkakaroon to ng kuryente. Sa mga nakaraang video ko, tinuro ko doon na bawat equipment ay kailangan mo ng line 1 and line 2. Parang ilaw sa bahay yan. Hindi ilaw ang ilaw mo sa bahay kung hindi magsasama si line 1 at si line 2. Pero may dinadaanan yon, mga switch. Ito, itong single na to, kung papansin niyo single line lang yan, switch din yan. Siya ang nagko-control para mamatay ito. Itong thermostat. Ito rin, ang switch na to para dito sa blower pan. Switch lang din yan. Etong OLP, isa ring switch yan, pero ang trabaho niyan ay security. Protection, kaya nga OLP. Yan. Ito, itinuturing ko na rin switch to. Kita nyo, isang linya na lang yan. No? Pag to nagloko o nasira, nabasted, mawawala na rin ng supply dito. Isipin nyo si motor pan, kailangan niya ng line 1, line 2. Saan nanggaling ang si line 1 at si line 2? Si line 1 nanggaling sa switch. Ayan o. Kasi pumasok kay low, medium, high. Saan nanggaling yung line 2? Ito si yung neutral, nakalagay N. Ayan ang line 2 mo. Pumasok, ayan o, line 2. Galing naman dito, sa source. Yan. So, ibig sabihin, gagana o hindi? Of course, gagana kasi kompleto siya, may line 1, line 2. May tanong, bakit daw hindi to gumagana? So, ang technician, alam nyo, tatlong klase yan Mayroong direct, mayroong analyzer, mayroon namang step by step. Halimbawa, pag sinabing step by step, si technician, eto muna unahin. Dito siya magche-check. Pag wala rito, susunod na siya dito. Ganon. Ganon ang pag-check niya. Mag-uumpisa yan dito sa cord muna. Yan, si step by step. Ganyan. Yung pan, titiyakin niya. Pag sinabi namang si direct, eto kagad ang pupuntahan. Kukuhain niya yung low, medium, aliman sa tatlong ito. Tapos, kukuhain niya si line 2. Ayan, ito si line 2. Irerekta niya. Dito niya irerekta. Kukuha siya ng source ng 220. Papasukan niya ng kuryente to. Itong motor ng itong neutral. At siya yan. Lalagyan niya lang ng line 1, line 2 yan. O kahit sino dyan sa low, medium, high na yan, pag ito ay tumakbo, so, ibig sabihin, good ito. Pag hindi tumakbo, ibig sabihin, yung pinagdaanan niya, maaaring nandito ang problema. Yan. Yun ang step by step. O kaya dito. Meron naman si analyzer. Si analyzer, yun ang meticuloso. Maraming hinahanap yun. Plano, kahit mapa-plumbing, mapa-electronics, mapa-karpintero, mapa-tubero, electrician ng lightning. Pag sinabing analyzer, madalas sila yung mga engineer. Naghahanap pa yun ng mga plano, mga ganyan. At saka hinahati nila yan. Halimbawa ito, ganyan. Halimbawa ito, tulad nito, diagram. Hinahati nila yan. Nag-a-analyze sila, mabilisan. Kung halimbawa hindi gumagana to, madali nilang tumbukin kung saan sila magsisimula. Ngayon, pag ikaw ay future technician magagamay mo sa sarili mo kung ano ka doon. Kung ikaw ba si analyzer, o si direct ka, o ikaw ba si step by step. Halimbawa, hindi gumagana to si compressor. Si step by step, dadaan dito, dadaan sa relay. Yung iba, dadaan sa
dito sa running. Chine-check niyan unti-unti, pagapang ng pagapang hanggang sa dumating siya dito kay compressor. Si direct naman, dito kagad, bibira. Dito niya kagad hahanapin ng trouble. Ang mahirap naman sa mga direct, minsan, meron palang ibang problema, hindi kagad nila nahuhuli. Kaya pala to halimbawa nagluloko, meron dito silang hindi nadaanan. Kaya yung mga technician, kanya-kanyang diskarte yan. Pero kung ako sa inyo, lahat ng method din, lahat ng paraan na yun, pwede nyong gamitin. Kasi lahat ng yun makakatulong kung paano mag-analyze ng trouble. Sa ngayon, sana naintindihan nyo kung paano ang takbo ng kuryente. Sinabi ko kanina, para tumakbo to, kailangan mo ng line 1, line 2, ganun din to. Kailangan nito ng line 1, line 2. Kita nyo, pansinin nyo, ito line 2. Pumasok ng compressor. Saan kumuha niya ng line 1? Sa palagay nyo, saan kumuha? Ayan, no? Kay 4. Dito sa number 4. Kasi line 1 yan, no? Oh. Gagana ba? Oo. Ang tanong mo naman dyan, ba't namamatay to? Patay sindi. Kasi si thermostat na nagtatrabaho nun, ang trabaho nga nito, bumabase yan sa temperature. Siya ang nagsusukat ng temperature, depende yan sa setting mo, kung high cool, o mid cool, ganon. Tapos siya mag-a-analyze ng temperature ng body room ng room nyo. Siya magko-command kay compressor na kailangan niya pang palamigin ng gusto yung yung room na yan. Kaya huwag ka munang mamatay. Kaya kung nagtataka ba't ang taas ng kuryente, kasi sineting mo sa halimbawa sa pinakamataas. Tapos matagal na yun mag-automatic kasi may hinahabol siyang temperature na dapat niyang masense. Ngayon, depende na lang yan sa liit o laki ng room nyo at saka sa laki ng aircon nyo. Kung hindi match yung dalawang yan, lalaki gastos mo. Dapat magtanong kayo sa binibilihan nyo kung halimbawa ang 1 horsepower na aircon, anong laking room bagay yun. Ganun dapat pag bibili kayo. Kasi doon nakabase, doon din may magtuturo sa inyo doon. Ngayon, sana nakuha nyo pansinin nyo, ito, dumaan ang line ng switch, magbibigay siya ng power kay low, medium, high. Tapos, automatic, papasok na siya kay thermostat, kay running capacitor, magkakaroon na to ng line 1, automatic, meron na siyang line 2 galing kay line 2, yan, ang source niya. So, kung good si running capacitor, pagbibigay na siya ng running. Okay? Napakasimple lang nito. Pero, sana yung yung paliwanag ko, naintindihan nyo. Bago nyo ito matutunan, alamin nyo ang bawat pyesa, ano ang function nito, ano ang function ng thermostat, ano ang function ng compressor. Etong sinasabi ko, kahit na hindi ka nag-aral ng aircon, alam ko, naiintindihan mo yung paliwanag ko. Kasi hindi na kita ginagamitan ng electrical term, okay, yung mga galing sa school, kasi mahirap intindihin yung iba doon ng mga termino. Kaya yung parang nag-uusap na lang tayo ng parang yung pangkaraniwan na yung parang hindi estudyante, parang nagtagayan lang tayo. Sana nakatulong tong video ko to para sa inyo. So, okay ba? Halimbawa, hindi gumagana to sa actual kasi wala akong may ipakitang actual kasi nung nakaraang buwan may ginawa akong aircon, sayang hindi ko naisip na magganito. Nainganyo lang ako. Dito ka maglalagay ng thermostat. Iset mo to sa times 1 o times 10, pwede. Ngayon, etong kabila naman, itap mo dito sa mga may hinang dyan. Yan. Alba, iset mo ng 1, low. Yan. Pag pumalo to ng ganyan, good yung itong switch mo to. Hanggang sa makarating ka dito, hanggang sa dito. Basta parang papalo ng ganyan. Tignan mo yun, no? Tinap mo dito, papalo dapat ng ganyan. Ngayon, kung halimbawa naman hindi pumalo, may problema ka sa switch. Ngayon naman, kung pumapalo yan, so ibig sabihin, malamang nandito ang problema sa windings, o kaya may nawawala dito, may pwedeng nag-stack up kung umuugong, ayan.
Mga bearing siguro yon, mga bearing kasi nag-i-stack, uugong lang. Pero ibig sabihin ng umuugong, buo yan. Magandang sinyalis yun pagka ganun. Halimbawa, ito ang gusto mo naman malaman, hanapin mo yung neutral, yan, ito yung neutral. Saan galing yung neutral? Sa line 2, yan. Andyan ang windings, igagano mo lang yan sa low, medium, high. Pag pumalo ng ganon, yun, okay yung windings yan. Matatrace mo na good yan. So dito naman sa capacitor, ititrace mo, ipagtatap mo yung mga terminal niya, ang palo naman nito, gano'n, no? Tapos babalik. Gano'n yan. Pero pag nag-steady yan dito, sira na yan. Gano'n din sa windings nito, gano'n lang hanapin mo. Punta ka sa common, itong common, itatap mo lang gano'n. Papalo yan dapat ng gano'n. Gano'n din dito sa kabila, gano'n. Ito naman din, dapat ito ay normally closed. Ibig sabihin, may kontak agad yan pag pinagdikit mo. Nag-o-open lang yan kapag nakasense siya ng dangerous. Ano yung dangerous? Tumataas ang init dito. Mag-o-open siya. Po-protection na niya. Si thermostat, normally closed siya. Nag-o-open lang yan kapag malimig na yung room. Pag ginanto mo itong dalawang terminal dito, dapat ganyan siya. Ngayon, mag-o-open siya kapag nakasense niya na yung malamig na room. Nakasense niya, nakuha niya na yung setting na inilagay mo. So, sana, hopefully, nagkaintindihan tayo. Sige, salamat. See you.